Maligayang pagdating sa espesyal na episode ng Reading in Philippine History. Ngayon ay babalik tayo sa nakaraan upang tuklasin ang lalawigan ng Cavite, isa sa mga pinakilalang makasaysayang lugar sa Pilipinas. At mas lalo pa nating sisilipin ang kasaysayan ng Imus, ang lungsod na tinaguriang flag capital of the Philippines. Ang Cavite ay hindi lamang isang lugar. Ito ay simbolo, isang lalawigan kung saan ang revolusyon ay hindi lamang iniisip kundi isinasabuhay. Sa puso ng Cavite ay matatagpuan ang Imus, isang lungsod na inukit ang pangalan sa kasaysayan. Ang pangalang Imus ay pinaniniwalaang mula sa salitang Tagalog na Imus na nangangahulugang gitna o puso ng. At tunay ngang Imus ang naging puso ng revolusyon sa maraming paraan. Noong 1795, humiwalay ang Imus mula sa Cavite el Viejo at nabuo ang sariling pagkakalanlan, kultura at ekonomiya. Ngunit ang pinakamagkatinding pamana nito ay ang pakikibaka. Dito naganap ang dalawang mahalagang labanan, ang labanan sa Imus at labanan sa Alapan. Ang mga ito ay naghatid ng tagumpay sa mga Pilipino at nagsimbolong pambansang pagmamalaki, kabilang ang unang pagwagayway ng bandilang Pilipino. Ito ang unang organisadong pakikipagdigma ng Rebolusyong Pilipino matapos bumalik sa Aguinaldo mula sa Hong Kong sa bisa ng kasunduang Biak na Bato. Sa pamamagitan ng mahusay na taktika at suporta ng lokal na katipunan, napilitang sumuko ang sandatahang Espanyol. We are here at the site of Battle of Alapan in Imus, Cavite. On May 28, 1898, the Filipino soldiers won a battle against the Spanish. It was also the first time the Philippine flag was raised during the battle. That's why we celebrate our National Flag Day on May 28. Ang pagwagayway ng watawat pagkatapos ng laban ay hindi lamang isang selebrasyon ng tagumpay, kundi isang deklarasyong politikal, isang matapang na pahayag sa harap ng mga mundo ng sambayanang Pilipino. May 28, 1898, ito ay opisyal na winagayway ang watawat ng Pilipinas matapos manalo ng mga Filipinong sundalo laban sa mga Espanyol. Ang lugar na ito ay naging simbolo o representasyon ng pagkapanalo at kalayaan ng bawat Pilipino. Kung saan naganap ang isa sa pinakamakabuluhang tagumpay ng ating revolusyon. Noong Mayo 28, 1898, pinamunuan ni General Emilio Aguinaldo ang mga Pilipino laban sa mga malaking puwersa ng Kastila at nagtagumpay. Dito unang winagayway sa tagumpay ang bandilang Pilipino. Dahil sa kahalagahan ng kaganapang ito, tuwing Mayo 28 ay ginugunita natin ang National Flag Day. Ang Imus ay hindi lang lungsod. Ito ang lugar kung saan unang sumayaw sa hangin ang ating watawat sa kalayaan. Bagamat mas marami at mas mahusay sa armas ang mga Kastila na naigang talino, tapang at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ginamit nila ang kalamangan sa lugar at ang mga damdaming makabayan upang ipaglaban ang kalayaan. Matapos ang labanan, sa gitna ng tagumpay, iwinagayway ni General Aguinaldo ang bandilang Pilipino sa harap ng mga sundalo at mamamayan. Isang makasaysayang sandali na nagsilbing paunang pahayag ng kalayaan. Dahil sa pangyayaring ito, idiniklara ito bilang araw ng pambansang watawat bilang sa paggunita ng unang pagkakataong ito'y iwinagayway sa tagumpay. Ang Alapan ay naging simbolo at pag-asa ng tagumpay. Dito ay pinapakita ng ating bayani na kaya nating tumindig, lumaban at manalo para sa kalayaan. Noong September 1896, naganap ang labanan sa Imus dito sa tulay ng Isabel II. Pinamunuan ni General Emilio Aguinaldo ang mga revolusyonaryo laban sa mga Kastila. Gamit ang talino at tapang, naglatag sila ng bitag sa tulay at natalo ang mas malakas na kalaban. Tumagal ng 3 araw ang labanan at sa huli, nagtagumpay ang mga Pilipino. Ang Imus Bridge ay simbolo ng tagumpay, tapang at simula ng tunay na laban para sa kalayaan. So this is where the Battle of Imus began in September 1, 1896. It was one of the most important battles of Filipino Revolution because this gave us hope and courage to fight for our Filipino freedom.
Ang labanan sa Imus ay isa sa unang malaki at tagumpay ng katipunan laban sa mga Kastila. Pinamunuan nito ni Emilio Aguinaldo na gumamit ng talino at estratehiya tulad ng pagsunog na tulay upang mapigil ang kalaban. Matapos ang matinding labanan, nasakop ng mga katipunero ang mahalagang lugar sa Imus, gaya ng simbahan at kumbento. Ang tagumpay ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga Pilipino at nagpatibay sa Cavite bilang sentro ng revolusyon. Dito ring nagsimula makilala si Emilio bilang isang mahalagang pinuno ng kilusang revolusyon. Behind me is the Bridge of Isabel in Palico. This bridge marks the battle during the Spanish and Filipino War. It may look simple, but it holds a remarkable representation of Philippine history. Narito tayo ngayon sa Bridge of Isabel II o mas kilala bilang Imus Bridge. Dito naganap ang labanan sa Imus noong Setyembre 1896. Gamit ang likas na anyo ng lugar, nalito at nilupig ng mga Pilipino ang mga puwersang Kastila. Tumagal ang 3 araw ang labanan at pinakita rin ng husay ni Aguinaldo ang kanyang mga general. Isa ito sa mga unang patagumpay ng mga Pilipino laban sa katipunan. Mula sa dating simbolo ng kapangyarihang kolonyal ay tunay na ito ay naging simbolo ng tagumpay ng Pilipino. Imus Plaza ang puso ng lungsod ng Imus. Noon pa man, mahalaga na ang lugar na ito. Dito nagtitipon ng mga tao para sa mga misa, paglisan at lalo na't mga makabayang pagkilos. Sa panahon ng revolusyon, nagsilbi itong tagbuan ng mga revolusyonaryo upang magplano at magkaisa laban sa mga Kastila. Maraming mahalagang tagpo sa kasaysayan ang nangyari mismo dito. Malapit ito sa simbahan na sa munisipyo, kaya't naging sentro ng pananampalataya, pamahalaan at kilusang makabayan. Hanggang ngayon, ang Imus Plaza ay hindi lamang pasyalan. Isa itong buhay na alaala ng tapang, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. This is the Imus City Plaza. It's one of the most beautiful spots in the city. It was improved in 1990 and fully recovered in 2009. Everyone is welcome. Visitors and every local Filipino here are welcome for enjoying the view. Itinayo noong 1800s, ito ay isang halimbawa ng kolonyal na arkitekturong barok. Ngunit higit sa ganda nito, ang simbahan ay nagsisilbing kanlungan at tagpuan sa panahon ng digmaan. Dito nagtitipo ng mga Imusenyo upang manalangin, magplano at humanap ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Maraming revolusyonaryo ang malalim ang pananampalataya at ang simbahan tulad nito ay naging tahimik ngunit matatag na sentro ng paglaban. Maliban sa pagiging sentro ng pananampalataya, ang simbahan ay nagsilbi ring strategic location noong labanan sa Imus. Dahil sa matibay na istruktura nito, ginamit ng mga katipunero bilang pansamantalang himlayan at taguan sa gitna ng labanan. Ang simbahan ay hindi lamang para sa mga pananampalataya, kundi naging simbolo rin ng pagkakaisa ng mga Caviteño sa panahon ng kolonisasyon. Hanggang ngayon, dito ginaganap ang mahalagang aktibidad sa lalawigan. This is the Imus Cathedral, a church with old Spanish-style architecture. The red bricks and Spanish writings make it unique. It's a peaceful place for prayer and reflection. Sa karaniwan na disenyo ng mga simbahan noong unang panahon ng Kastila na may makapal na pader at may malaking arko, ang harapan nito ay nakalin tulad ng Maynila Cathedral at itinayo gamit ang mga lokal na materyales. This is the Cathedral of Imus, one of the largest and most important churches in Cavite. It became a cathedral when the Diocese of Imus was created. The church is dedicated to Our Lady of the Pillar, who is the beloved patronage of the city. Ang Imus ay hindi lang isang lungsod, isa itong buhay na pag-alala ng ating kasaysayan at kabayanihan. Mula sa isang labanan sa Alapan sa Imus hanggang sa makaysaysayang lugar tulad ng tulay, simbahan at plaza,
Bawat sulok ng Imus ay may kwentong dapat alalahanin. Tayo ay may tungkulin, kilalanin, ipagmalaki at ipagpatuloy ang diwa ng kalayaan.